So the title of the message is Jesus the King, Worship Him. So si Jesus ang hari, sambahin siya. So mababasa po natin yan sa Matthew chapter 2 verse 1 to 11, and I want it to read to you and NASB version po siya. So babasahin ko lang siya para makita nyo yung kung ano yung story, and then we dive po, pag-aaralan po natin siya to emphasize that Jesus is the King and we must worship Him. So sabi po dito, now after Jesus was born in Bethlehem, nung naipanganak na si Jesus Christ in Bethlehem of Judea in the days of Herod the King. So ang king nila si King Herod. Magi from the east arrived in Jerusalem. So ang pumunta po is Magi. Karaniwan po na nakikita natin kapag Christmas, 3 kings, di ba? Yes. But in the Bible, it's a Magi. At wala ang sinabi kung ilang Magi, basta Magi. At according nung meron nagturo po dito sa church, madami po sila. So, kapag may naglalakbay po na Magi, kasama nila yung mga anak nila or kasama nila yung family nila, yung nations nila na naglalakbay with them. So, tinanong ng mga Magi, where is he who has been born King of the Jews? Ang kapal na mukha nila, no? Why? Si King, yung Herod, yung nagtanungan nila. Nasaan si King of the Jews? So, tingnan nyo, for we saw his star in the east and have come to worship Him. So, nasan yung si Jesus na pinanganak na King of the Jews, at napunta kami dito, naglakbay kami ng napakalayo-layo to worship Him. Kaya nung sa verse 3, when Herod the King heard this, nung napakinggan niya, si King Herod yun, siya siyempre king siya eh. Tapos, nasan niya yung king na worship namin? Saan yung bagong panganak? He was troubled and all Jerusalem with him. So, nag-trouble na sila, ano ba? Sino ba to? Sino ba tong king na to? Or something. Naguluhan sila. So, gathering together all the chief priests and the scribe of the people, he inquired of them where is the Messiah was to be born. They said to him, in Bethlehem of Judea, for this is what has been written by the prophet, and you, Bethlehem, land of Judah, are by no means least among leaders of Judah, for out of you shall come forth ruler who will shepherd my people Israel. So sa Bethlehem, may papanganak yung King of the Jews. So verse 7, then Herod secretly called the Magi. So nung alam niya na, pinakol niya lahat ng mga pare, mga scribe, mga Pharisees, saan ba papanganak tong king na sinasabi nila? Tapos secretly, tinawag niya yung mga Magi and determined from them the exact time the stars appeared. Kailan ba yung stars na nakita niyo? Sabi ni King Herod sa mga Magi. Para, so, tinawag niya yung mga iba, tinanong yung exact time. So, para alam niya kung anong exact yung taon ng child na pinanganak. At makikita natin yan sa on the following verses na yung child is 2 years old and below. So, makukuha mo natin yan kasi pinapatay niya lahat. And he sent them to Bethlehem. Sinabi niya na yung place, go and search carefully for the child. Hanapin niyo yung bata. And when you have found him, kapag mahanap niyo siya, report to me so I too may come and worship him. But ang balak niya na dito is patayin yung bata. Kasi siya yung papalit sa kanya. So, kasi sinampan siya sa ulo eh. King Herod, tinanong nila, saan ba dito yung King of the Jews? Siya na yung king. Di ba? Ikaw pa naman yung king, tapos sasabihin mo, i-king na iba sa'yo, di papatay mo talaga siya. So after hearing the king, they went their way, nagpatuloy sila, and the stars na nakita nila 2 years ago or a year ago, which they have been seen in the east, went on before them until it came stood over the place where the child was. When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. Nung nakita nila yung stars, kaya uso yung mga parol or anything, because of the stars, nag-lead sa kanila kung saan si Jesus. So after coming into the house, they saw the child. So child, hindi na siya baby. Child na siya.
Approximately 2 years old na si Jesus Christ. So with Mary, his mother, and they fell on the ground and worshiped him. They opening their treasures and they presented to him gifts of gold, frankincense, and myrrh. So yun po tayo na tatapos. And let us pray and mag-dive po tayo dito. Lord, we thank you for your word. Kayo po makiusap sa amin. Lord, madami pong pagod dito sa amin. Madami pong nag-sacrifice to come. And Lord, we know it is your plan na nandito po kami ngayong araw na po. Lord, may we know Christ. Be with us through your Holy Spirit, Lord. Change us through your word. Help us to see you. Help us to love you. Help us to give our life to you and worship you as our King. In Jesus' name we pray. Amen. So, Jesus is the King. Worship Him. At makikita natin to in Matthew chapter 2, verse 1 to 11. And nung inaaral ko to, gusto ko lang talaga i-share is the verse 11. But habang pinag-aaralan ko siya, I am persuaded na i-share sa inyo. Hindi naman siya totally, kasi kung sabihin ko, kung totally i-share ko lahat, hanggang verse 11, baka abutin tayo ng ilang taon. So, nag-select lang ako ng mga verses and emphasize, especially the Magi, kung ano yung makikita natin sa buhay nila in worshiping Jesus. So, start na po tayo. In Matthew chapter 2, verse 1 to 2, nakita natin dito, ang mga Magi is pumunta sa Jerusalem para sambahin si Jesus. And let us be reminded na ang mga Magi ay hindi kings. Sila po ay mga wise men. Ibig sabihin, magagaling po na mga tao to. At sa commentaries, parang sila is parang Joseph or Daniel. At mostly, magaling sila as astronomers. Magaling sa stars. Kaya nga, nung nakita nila yung stars, alam nila kung saang lugar yung stars na yun, kung saan yung tinutukoy niya na place. But, ito yung good news dito. That the Magi who come to worship Jesus Christ is a Gentile. Hindi siya Hudyo. At kung titingnan natin sa Old Testament, ang mga Hudyo is yung piniling tao ni Jesus, ay ni God, or ni Jesus, to worship Him. But nung pinanganak si Jesus, in this Matthew, nung pinanganak siya, ang naghanap to worship Him is Gentile. Yung mga taong hindi nakapabilang sa mga tinatawag noon, quote-unquote, na sabi nila, puso ng mga Diyos na hindi mga anak ng Diyos. But we see here that Gentiles is chosen to worship Jesus Christ. Ano ibig sabihin nun? In the opening verses ng first book ng New Testament, pinapakita na hindi lang mga Jews ang mag-worship kay Jesus, but pati mga Hentil, pati yung mga hindi selected ng Old Testament. And if we come to the Revelation chapter 7 verse 9 to 11, makikita natin dito that there is a cloud of witnesses. Napakadaming tao yung nakita ni nung nagpakita si Jesus kay John, tapos pinakita ni Jesus yung ending. Alam niyo yung ending? Alam niyo yung ending ng buhay natin Christian, nakasulat na. Kaya kung gusto niyo makalaman yung happy ending natin, magbasa kayo ng Revelation. So, nung pinakita ni Jesus yung ending, nakita ni Apostle John that napakadaming tao na di mabilang ang sumasamba kay Jesus. At ang yung mga sumasamba kay King Jesus ay mga taong ito ay galing sa bawat bansa, all countries, lahat ng bansa, lahi, anumang kulay, anumang lahi mo, bayan or wika. So, ibig sabihin, the one that worship Jesus Christ at the end of the story is iba't ibang klaseng tao. And that must be inspire us na sa heaven, kapag nag-worship tayo doon, madami tayong klaseng tao doon. And it's amazing din dito sa Macau, I think, halo-halo tayo. At pinapakita that yung nag-worship kay Jesus Christ is hindi lang Ilocano, hindi lang tawag Ilonggo, hindi lang Tagalog, hindi lang
Pilipino, hindi lang Chinese, kundi iba't ibang klaseng tao. At yun sana yung makita natin, there is a great, great, big news na sa pag-worship kay Jesus ay hindi nakabase sa lahi natin, sa bansa or sa salita natin. Do you realize that? Na hindi lang Ilocano yung pinili ni Jesus? Amen. Hindi lang Tagalog, hindi lang Filipino, hindi lang Chinese yung pinili niya. At kung tignan mo yung kulay, di ba iba tayo hindi lang yung, tignan mo yung ilong, ay, hindi lang pala yung matangos yung ilong yung pinili ni Jesus. Pati rin pala ako, di ba? Or hindi lang pala yung maganda, hindi lang pala yung gwapo, hindi lang pala yung... Even the simplest man, simpleng tao, anumang kulay mo, anumang lahi mo, if you believe in Jesus Christ, you are invited to join the worship in heaven. The question is, do you believe in Him? Amen. So, anyone who believes in Jesus Christ can come and worship Him. So, the only one na makakapagbigay ng tunay nating pagkakaisa, tunay na unity in worshiping Jesus is our relationship with Jesus Christ. If we really believe in Him that He is our King, yun yung magbibigay sa atin ng unity. At kung wala yun, magkakandawatak-watak tayo. Even in church, kung yung topic natin is not all about Jesus Christ, magkakanda sira-sira po tayo. In our fellowship, kapag na-misplace na yung topic natin, magsasakit-sakitan na yung damdamin, ano yung pinag-away-awayan na. Why? Because the only one na makakapag-unite sa mga tao is to worship, to know Jesus Christ. Amen. And the only purpose that will unite us, ang only purpose na magpapakaisa sa atin is to worship Jesus Christ. Yun lang yung magpapa-unite sa atin. So, ang question na dapat nating tanungin dito, in the Revelation, at din dito din makikita natin, sino ang mga taong, or mga napakaraming tao na sumasamba kay Jesus? Naggaling sa ibang bansa, ibang lahi, ibang wika. Paano na natin malalaman kung kasali ba tayo doon sa tao na yun? So yun po yung question natin. At ang very answer is sila ang mga taong niligtas ni Jesus Christ. Kaya kung babasahin natin ulit in Matthew chapter 1, in the coming of Jesus Christ, nung sinabi, she will bear a son, and you shall call him Jesus. The meaning of Jesus, yung name ni Jesus, ang pinaka-meaning is, He will save His people from their sins. So sila, yung mga taong nag-worship kay Jesus, in the beginning pa lang ng Matthew at the end of the Revelation, ang nag-worship sa Kanya ay yung mga naligtas sa kanilang mga kasalanan. Sila ang mga taong sumisigaw in the Revelation na ang kaligtasan ay nagmumula sa Diyos. Amen. Did you believe that? Na yung kaligtasan mo, nanggaling yun sa Diyos. Hindi po yun galing sa tao. So without God, without the preaching the Word of God, you will not know na ikaw ay ligtas. And without God changing your heart, binabago niya yung puso mo, you can never ever shout or kakanta ng papuri sa Diyos. Kaya hindi po tayo magtataka. Sometimes kahit i-invite mo yung mga tao sa church, or kahit sabihin mo ganito yung ginawa ni Jesus Christ, or ganito, ganyan, sinaran mo na, bakit parang hindi pa rin siya nag-worship? Why? Because hindi na bago ang kanilang puso to worship God. At God can only change them. So, at sabi niya dito, salvation ay nagmumula sa Diyos at ang kordero ng Diyos. The Lamb of God. Ano yung signify nun? The only way para maligtas tayo is the death of Jesus Christ on the cross. Without His death, kung hindi siya namatay sa cross, lahat po ng kasalanan natin is hindi po siya mababayaran. So, ang kaligtasan ay nagmula sa Diyos at sa pamamagitan lang ng pagkamatay ni Jesus Christ sa cross. As we read in Matthew chapter 1 verse
21. So, saan tayo niligtas ng Diyos? Niligtas tayo ni Jesus sa walang hanggang kapahamakan na dulot ng kasalanan natin. So, dahil sa kasalanan natin, patungo tayo sa daan ng sabi dun sa Revelation chapter 20 verse 15, dagat-dagatang apoy or eternal hell or eternal damnation. Kaya sabi din ni Jesus Christ in Matthew chapter 5 verse 30, mas maganda pang tanggalin mo yung kamay mo or mata mo kung yan yung tutulot ng pagkasala sa'yo kaysa yung buong katawan mo pumunta sa hell. Ano sinisignify si Jesus Christ? If you don't believe in Him, you will suffer in hell forever. At sometimes, kapag buhay pa tayo, parang di natin nare-realize yung good news, no? Tapos, kapag namatay, parang hoping tayo, sasabihin natin, naka-rest in peace na siya. But, if that people did not recognize that Jesus Christ lang ang makakapagwala ng kanyang kasalanan, maglilinis sa kanya, that they will have no rest and peace because they will lead to eternal sufferings. So, saan tayo din niligtas ni Jesus? Niligtas tayo ni Jesus sa pagkaalipin natin sa kasalanan or our rebellion to Him. Sabi sa Romans chapter 6 verse 18, ang mga taong hindi ligtas is alipin siya ng kasalanan, rebelde sila sa Diyos. At kung tayo is taong niligtas na ni Jesus Christ and we believe that Jesus is our King, mamumuhay tayo for Jesus Christ. And that's the message. And sometimes, binabaliwala natin, I am saved, I am saved, I am saved. Ang niligtas ka ni Jesus, nung ikaw ay patungo na sa impyerno, niligtas ka niya, and then, He changed your heart to live and worship Him. Did we see that? And sometimes we asking, Lord, ligtas ba sila? Inaccept naman nila si Jesus, but they don't worship you. Remember, if you are saved from your sin, and you really believe in Him, you will worship Him. Like this Magi. Ang napakalayo ng lugar nila. But they came to worship. They sacrifice. Because they're very hard. Because alam nilang niligtas sila ni Jesus. They come to worship Him. Sometimes, we say we are saved. Ilang rights lang papunta sa church. Hindi pa natin kaya pumunta para mag-worship. We say we are saved. Simply, nandiyan na yung Bible mo sa bahay mo. Hindi ka pa magbabasa, Lord, I'm here to worship you. I'm here to come to pray and know you, to love you. We are too disconnected. And if we are really saved, natanggal na tayo sa pagkaalipin ng sarili natin ng kasalanan at sinave tayo, binago tayo ni Jesus Christ. Kaya sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 15, and He died for them, that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them. Amen. Jesus Christ died for you para ikaw ay hindi mabuhay na para sa iyo lamang, but for Him to worship your King and worship your God, Jesus Christ. Amen po ba? So kung gusto mong pumunta sa langit, at ang langit, pinaka-purpose ng langit is for us to sing iba't ibang lahi, iba't ibang nation, worshiping Jesus Christ. You are our King, you are our Savior, ikaw yung nagligtas sa amin from the eternal damnation, and that is our singing. And ngayon pa lang sana, if we really believe in Him, mag-practice na tayo. Pastor, mag-practice na tayo. Basag-basag yung boses natin para sa langit. Maganda yung pagkanta natin lahat through Jesus Christ. So, ang mga niligtas ni Jesus ay ang mga taong tinalikuran na ang kanilang kasalanan, pagre-rebelde sa Diyos, at ang buong pusong naniniwala na Jesus isang nagligtas sa kanila, at si Jesus ang kanilang hari. He is their King. Siya na yung nagmamay-ari sa kanila,
At dahil dito, sila ay sumasamba kay Jesus. They believe they are saved to worship Jesus Christ because Christ is their King. And you are saved today. Ligtas ka to worship Jesus Christ. And Jesus Christ ang nag-iisa lang hari ng buhay mo, wala nang iba. Hindi ikaw, hindi ibang tao, hindi ka dapat magpalipin kung sino-sino man kay Jesus Christ lang. And if you have Jesus Christ, you have place in heaven. Amen. So, amen po ba? So, verse 1 pa lang yan. So, punta tayo sa, jump tayo sa verse 9. They went their way. The Magi went their way. So, alam nyo, nung pumunta sila, tinanong nila sa mga Jews, saan pa pinanganak itong King of the Jews? Alam ng mga Jews, alam ng mga scribe kung saan may papanganak. But, walang sumama sa kanila. Sila pa yung nagkiklaim na anak sila ng Diyos. And they don't believe in Jesus. So walang sumama sa kanila, yung mga Magi, para i-worship si Jesus Christ. Sila lang. Wala nang Hudyong sumama sa kanila. But, mababasa natin in verse 9, they went their way. So the question is, meron ba tayong pusong ganito? Na magpapatuloy tayo na sumamba kahit walang sumama sa atin. Sometimes, di ba, mas marami, mas masaya. But in reality, if we really worship God, kahit mag-isa lang tayo, magpapatuloy pa rin tayo sumamba at maglingkod sa Diyos like this Magi. So, ang question is, magsasamba ka pa ba kay Jesus kahit di mo nakasama yung nag-invite sa'yo noon? Magsasamba ka pa ba kay Jesus kahit umuwi na yung pastor na nag-share sa'yo or nag-disciple sa'yo? Okay, sometimes nasa abroad tayo, paano na hindi natin alam, bigla tayong iwanan ng poging pastor natin, sa pastor Ken. So, magpapatuloy pa ba tayo? So, kahit minsan, or magpapatuloy ka pa bang sumamba kay Jesus kahit minsan, konti na lang yung pumupunta sa church, is parang kayo-kayo na lang. Magpapatuloy ka pa bang sumamba kay Jesus? Even sometimes tinitignan mo, matagal na sila. Bakit sila yung wala? Sila pa yung late. Diba? Magpapatuloy ka pa ba? Magpapatuloy ka pa ba? Kahit nag-for good na yung best friend mo, mama mo. Because nandito ka pa and you must never stop to worship God. And ask that to yourself, Lord, kaya ko pa bang sabihin at isang pamuhay, Lord, magpapatuloy ako na magsamba, maglingkod sa iyo kahit wala nang sumama sa akin, magpapatuloy akong sumamba at maglingkod sa iyo. Dahil Jesus, you are mine. You are mine, God. Yan sana yung maging encouragement sa atin na sa pagsamba ko sa Diyos, sometimes or most of the time, parang mag-isa lang tayo or parang kukunti lang tayo. Like the Magi. Walang sumama sa kanilang mga Jews. At ang masaklap doon, Jews is claiming to know God. O, di ba? Ang saklap nun, yung sometimes yung nagkiklaim pa na alam ang Diyos, yung hindi pa sasama sa iyo, sometimes siya pa yung parang nagdi-discourage sa iyo. Matagal na naman preaching ni pastor na ganito, di ba? But, kahit anong mangyari, we must continue to worship God kahit wala tayong kasama. And even sa pag-uwi nyo, sometimes there's so many discouragement. Lalo na, sinasabi ko kay mama, dun sa atin, hindi po kagaya nakakain kayo sa church, magpe-fellowship pa kayo doon, tapos ang preaching, uwi. Ganun po sa Pilipinas, wala po yung ganitong get-together. Kagaya nung pumunta kami, wala pang nag-usher na maganda na kagaya ni Sis Roselyn. Di ba? Na parang igagayad ka dito, sis, or kapag punta ka, basta atin ka na, ganun, tapos kinig ng preaching. But no matter what, if we are the Son of God and Jesus our King, we will continue kahit hindi tayo, tawag dito, i-baby, kahit hindi tayo sinasamahan, kahit tayo na lang, we must worship Jesus Christ. Amen po ba? Amen. Ako na lang mag-amen. So, verse 10.
10. So, let's jump up. Verse 10, ito po yung maganda. When they saw the stars, they rejoiced exceedingly with great joy. At alam niyo po ba, nung binasa ko to, basahin na, rejoice exceedingly, tapos with great joy. Alam niyo yung rejoice? It's a joy. Exceedingly, it's a great. Alam niyo na ulit yung rejoice exceedingly, parang sinabi niya, maging masaya kayong sobra, with maging masaya kayo ng sobra. But, ninotice ko to, noong inaral ko siya, the first word is, na rejoice, is an action word. Ibig sabihin, yung rejoicing nila is nakikita na nagdidiwang sila, na nakita nila yung stars. And the next rejoicing came within. It's a noun. Ibig sabihin, a rejoicing deep within. So ano nang ibig sabihin nun? May saya sila galing sa loob, lumalabas. And that's the joy na gusto natin. Yung sayang buong-buo. Kasi sometimes I think, pwede nyo sabihin na masaya kayo, kung tayo dito sa church, nakikita namin, na masaya kayo, naglilingkod kayo sa Diyos. At pag uwi ninyo, deep within your heart, you're a broken Christian. And that must be, we ask to God, Lord, give us the joy deep within. Na hindi lang yung nakikita na ipapakita, but deep within, nalalabas sa buhay ko. So ito yung kagalakan sa loob, palabas. Pure joy. So ano ang nagbibigay sa kanila? Ano yung nagbigay sa kanila? We must learn para hindi tayo half joy. Buo po si Sister Joy, pero kailangan natin hindi half joy. Dapat kailangan natin buo-buo. Mula sa loob, palabas, ano yung nagbagay sa kanila ng kasayahan? At the word is, when they saw the stars. When they saw the stars, alam na nila, alam niyo yung paglalakbay nila, it's 2 years. Minsan nakita nila yung star, and after that, we will come and follow the stars to worship Jesus Christ. And naglakbay sila at hindi na nila nakita yung star. At nagpakita na lang yun at that end, yung malapit na sila kay Jesus. At nung nakita nila yung the star again, alam na nila na nandyan yung Diyos sa kanila all throughout the journey nila sa paghanap kay Jesus Christ, nakasama nila at gumagabay sa kanila. So, in their journey in worshiping God and serving God, the true joy na ang totoong magbibigay sa atin ng kagalakan is we know that God is with us. And we know na every time nagpapatuloy tayo in our suffering, sa lahat ng pinagdadaanan natin, we know, kita tayo ng Diyos at gumagabay siya sa atin, even sometimes in our darkest time. Kaya sabi ko dito, as my meditation, sa gitna ng pinagdadaanan mo ngayon, as you continue to serve God, even sa dilim, na parang wala ka nang makitang between, magliliwanag sana ang Diyos sa buhay mo ngayon. And sabi ni God sa iyo, as you continue worshiping Him, I am here. Nandito ako, kitang-kita kita, anak, gagabayan kita. I will be with you and never forsake you. Sa lahat ng iyong pinagdadaanan, problema, anumang bagay, in your health, suffering in your health, in your family, sa sarili mo, at kung ano-ano mang problema mo, ang magbibigay sana ng kasiyahan mo, God is with you in your suffering as you continue to worship God. At ito sana ang ating panalangin at sigaw kay Lord. Lord, magpapatuloy akong sumamba sa iyo na aking hari, hindi ako susuko, magpapatuloy ako, Oo Lord. Dahil sa point na, Oo Lord, kahit mahirap Lord, I will continue
But ito sana yung maging prayer natin as we continue to worship you, go to the church, read your word, prayer, please, Lord. Pakita mo naman sana na nandiyan ka. Because the very thing that I need is Lord, even konting ilaw lang ng stars. Lord, na you are there for me and you seeing my sacrifices for you. Sabihin mo, pigang-piga na ako, hirap na ako, parang walang direction, kumukunti pa kami, lumiliit pa kami, wala pang sumasamba sa amin, nag-worship sa'yo. But Lord, please, if you really are there, supernaturally, ipakita mo, iparamdam mo sa buhay ko that you are there with me. Ang iyong presensya, gabayan mo ako, nasambahin kita kahit in the midst of my problem, in the midst of my suffering. And that will give us joy. Kasi nung nakita nila the stars and they know that God is with them, they have great joy. At sana sa atin in the church, we will worship Jesus Christ with great joy, knowing that even ang dami natin problema, even ang dami natin pinagdadaanan, even walang sumasama sa atin, even parang nagkandaloko-loko na lahat, the very joy that we have is we have God is with us. Kaya kung babasahin natin in Matthew chapter 1, sabi nito in verse 23, behold, the virgin shall with a child, and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which translated God with us. Nasa atin ang Diyos, at that is the one that give them great joy. And lastly, dito na po tayo, di ko na po papatagalin, verse 11, nung nahanap nila si Jesus Christ, verse 11, basahin, they fell to the ground and worshiped Him. Then opening their treasures, they presented Him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Dito po sana ako magpo-concentrate noon. But as I read throughout, yung palang their gifts of gold, frankincense, and myrrh is yun pala yung gift nila na binigay nila kay Jesus as best na treasures ng land nila. So they are from different nation, pumunta sila na mag-worship kay Jesus at binigay nila yung the best na product na meron sila. Some give gold, yun yung pinaka-best na produce nila, frankincense, and myrrh. So in their worship, ito ang sasabihin ko sa inyo, in your worshiping God, hindi ka rin na-require ng Diyos na ibigay mo yung wala sa iyo. Ang hinihintay ng Diyos is ibigay mo yung best. Amen. So the question sa atin, are we giving our best? Amen. Nung pagpunta mo dito, meron ba yung sabi mo, Lord, I will go to the church, I will give my best attention sa pakikinig ng preaching. I will give my best smile. Mag-smile ka nga sa katabi mo as worship to Jesus. Yung one na parang tagal na nila. Lord, pagpunta ko sa church, I will give my best na kanta sa'yo. Pagpunta ko sa church, Lord God, I will give my best heart, malinis na puso bago ako sumamba sa iyo. Walang halong galit, walang halong parang sabi ko sometimes, Lord, every time I pray, Lord, tanggalin mo yung hypocrisy sa puso ko. Lord, in my life, I want to give my best offering, best service, best na maibibigay ko sa mga kapatiran, best na service na maibibigay ko sa iyo. Kahit sa simpleng paghuhugas and everything, Lord, I will give my best sa iyo. So inaasahan ni Jesus sa atin, na ating hari, na gawin natin, we do every best to worship and serve Him, and ibigay natin yung best natin na pagsamba sa Kanya. Dapat magkakasama yun yung paggawa ng best at pagbigay ng best. Sometimes, tingin lang natin, pag binigay natin ng best na kanta natin, ayaw na natin mag-offering. Di ba? Or sometimes, nagbigay na natin ng offering, ayaw na natin mag-share. Di ba?
Sometimes parang may disconnection. But if Jesus required us to give every best of us. And our prayer sana, and prayer ko din, sometimes sinasabi ko patama or but I cry to God, Lord, may you help me, Lord, to be an example of giving my best worship and service. Kasi ang hirap ko mag-preaching, na parang nakikita niyo sa amin, ay, hindi naman best yung binibigay ng pastor. Kayo kung very energetic si pastor na mag-preach dito, binibigay niya yung best niya. Kahit baka mabalibag niya yung Philippines, best niya yun. So, huwag po natin siyang parang kagalitan. Or event po natin. So, but what is our motivation? Last na po tayo dito. What is our motivation to give our best to Jesus? Worship Jesus as our King, as our everything. Because in John 3:16, when God gave us, hindi niya po binigay yung mundo sa atin. Hindi niya po binigay yung magagandang tanawin or everything. When God gave the best, God gave Himself because He is the best. Kaya sabi niya doon, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Jesus ang pinakamaganda sa lahat. Si Jesus ay wala nang hihigit pa, wala nang mas mahalaga. So Jesus is the gift of God to us when we believe in Jesus. Nakuha niyo yun? Nung naniwala tayo kay Jesus, ang binigay niya mismo sa atin is hindi ari-arian or langit on everything. Bonus na lang yun. Ang pinakabinigay niya ay yung sarili niya. Imagine nyo, parang ano sinasabi nito? Sinangyayari ng kilit. Kaya ganito, once nung nagpakasal kayo, I think the very best gift na binigay ng asawa mo is the commitment that He will be with you the rest of your life. Kasi, if you truly love someone, truly, is mas mahalaga siya kahit ano sa bahay, anong treasure, ano man. And that's the imagery. Yun yung picture. So when we believe in Jesus Christ, hindi niya binigay ang langit or anything, although bones na yun, ang pinakabinigay niya sa atin is Himself. At eto, as lastly, sabi ko dito, we worship sometimes in not our best. We give not our best because ang liit ng tingin natin kung anong meron tayo. Naliliitan tayo kay Jesus sa buhay natin. And ito yung prayer ko. Lord, help me to see you na ikaw yung pinakamahalaga into the extent, Lord, that when I worship you, I can give everything. Amen. Lord, give me the love, super delighting you, na kapag mag-worship ako as you are my King, my everything, I can give everything. And ganun din, baka kapag super in love ka, kaya nga meron ngayong, sometimes palagi akong nagaganito, wala naman akong love life. So, meron yung sabi natin, kaya kong ibigay ang langit at lupa, susungkitin mga bituin para lang makahiling ng mga ganun na kalinhaga to express our love, to dearly love. And if we dearly love and treasure Jesus Christ, our offerings, our gifts, our songs, everything that we do, everything we offer to Him, is madali na lang natin ibibigay yung the best sa akin. At we must remember this. He died for us para makapiling niya tayo eternally. And eternally, we worship Jesus, our King and Savior, the lover of our soul. In Jesus' name. Amen. So Lord, we thank you, Lord, for the message, Lord, this day. Sometimes, Lord, I fail, Lord, to show you the ultimate na treasure sa buhay ko na. And I pray, Lord, that the church may see you, na ikaw po ang pinaka-greatest treasure sa buhay ko na. Help us to give our best, to worship, Lord, magpatuloy, kahit wala kaming kasama, and to have the joy, Lord, of worshiping you because you are with us.
Fill us, Lord God, with your love and Holy Spirit. Be with us and continue to be with us. In Jesus' name, amen. Amen.